now the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story. This is my song. This is my reason, King and Savior, all the day long. So I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Thank the Lord. You never fail us. Noon pa man o ngayon, Lord, you never fail us. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never Jesus' blood and righteousness.
dressed in His righteousness alone, faultless to stand before the throne, and He shall come. When He shall come with trumpets sound, oh, may I then in Him be found.
yung nag-umapaw, O Lord. Hallelujah. Lord, hayaan mo, buong po kami magtiwala sa iyo, Panginoon. Aming maging matibay na sandigan, Panginoon. Dahil naniniwala kami, Panginoon, na sa iyo lamang, Panginoon, tatagpuan ang totoong katagumpayan, O Lord. Hallelujah. Salamat, O Lord. Salamat sa iyong mga salita, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Christ alone, cornerstone, we made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of Christ cornerstone, we made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of Through the storm, He is Lord, Lord of Hallelujah. Thank you, Lord. Let us all remain standing for our scripture reading. Proverbs 4, verse 20 to 21. My son, pay attention to what I say. Turn your ear to my words. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart. For they are life to those who find them and health to one's whole body. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Keep your mouth free of perversity. Keep corrupt talk far from your lips. Let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Purihin po ang pagbabasa ng salita ng Lord. And now, let us welcome our speaker for today, Pastor Lev. Good morning. Good morning, everyone. Batiin mo yung katabi mo ng isang malamig na umaga, malamig at masayang umaga. Praise God, nasa church tayo ngayon. Hallelujah. And this is the third na ba? Third Sunday ng January, no? 2026. Praise God. Salamat sa kanyang kabutihan. The Lord remains faithful. He always is. Hindi siya nagbabago. Yesterday, today, and forever, He remains the same. Hallelujah. Pero tayo dapat nagbabago. Nagbabago ayon sa kanyang layunin at plano sa atin. Our theme for this year is Unless the Lord Builds. It's a year of prayer and dependence on God. So sa taong ito, whatever your plans, whatever dreams you have, whatever things are in your mind for this year, let this word ring. Unless the Lord builds. Ulitin nga po natin, unless the Lord builds. Maganda ito, maiiwas nito tayo sa marami mga stresses, sapagkat sa pamamagitan nito, unti-unti papaunawa sa atin ng Panginoon ang kahalagahan na kahit gano'n kalaki ang plano mo, kung iyan ay hindi sa Diyos,
So, pwedeng maitama. Kung ikaw ay ma-frustrate, hindi mangyari ang mga plano mo, sabi ng Bible, unless the Lord builds. So, ang inaasahan natin, yung gawa ng Diyos, it's a partnership with God, not with what we do, but with what He wants us to accomplish this year. At parte nito, mahalaga na tama ang ating puso. Everybody say puso. Puso. Okay, so binasa na yung ating passage for today. It's from Proverbs chapter 2, verse 25, and it's entitled, Above All Else. So, lapit tayo sa Panginoon. Let us seek His wisdom and let us ask Him to speak personally to each and every one of us. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you for this great opportunity to worship you once again with our brothers and sisters. Thank you, Lord, for the strength that you gave us. Thank you, Lord, for the life that we enjoy and life that we find very interesting. And Lord, we commit our lives to you. We commit ourselves to you, O God, and most especially we commit our hearts to you. Speak to us and allow us to hear your voice personally as it is being preached by the naked voice. We pray, Lord, that your Spirit will speak personally to each and every one of us. Maraming salamat po sa mga kapatid na ginagamit mo upang maisakatuparan ang lingguhang pagsamba. Salamat po sa iyong pagpapala, sa kalakasang kaloob mo at gayon din sa oras na pinagkakaloob mo sa amin na nagagamit namin para sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isa, even those who are with us online, bless them, Lord, wherever they are right now. And we remember our loved ones, those who are dear to us, na lalo na yung mga may pinagdadaanan, at gayon din yung mga taong nais namin na makakilala sa iyo. We continue to pray for them na sila man ay mangusap ka sa kanila, makilala kanila ng tunay, hindi sa relihiyosong paraan, kundi sa isang makatotohanang karanasan. We commit to you the rest of the day, the rest of the hour, the rest of the time. We commit to you our lives. We ask for your blessing, and may this life be a blessing to others as well. This we pray in Jesus' name. Everybody say, Amen. Palakpakan natin si Lord. He is worthy to be worshipped and praised. So, ano ang bagay na itinuturing mong pinakamahalaga? Yung tipong, kunin mo na ang lahat sa akin. Wag lang ang bagay na to. Ano ba yan? Luxury car ba yan? May mga bagay na tinuturing tayo na mahalaga. At pag mahalaga, binabantayan. Tama? Gaya ng cellphone. Lalo na pag bagong-bago yan. May screen protector pa yan, may password pa yan, and everything, no? May, tapos paggising sa umaga, yan agad ang hawak. Hindi Bible. Pero ngayon may katwiran na yung mga mga modernong kaisipan, nandun yung Bible. Kahit naman ako din, I use my phone for my Bible. So, siyempre, pinahahalagahan din natin ang kalusugan. Amen po ba? Kumusta ang tibok ng puso natin? Ano ba? Normal ba yung bilang? O mababa na? Kailangan na lagyan ng ano ba yon? Pacer ba yon? Yung nilagay kay Sister Julie? Pacemaker. So, kaya iba, takbo ng takbo, kahit anong oras, no? Makakasalubong mo na lang, may tumatakbo pala doon. Hindi naman hinahabol na magnanakaw. So, pinahahalagahan natin ito kasi nare-realize ng mundo ngayon, napakahalaga talaga ang kalusugan kasi baliwala lahat ng bagay na may manok na nakapasok. Okay lang, baka Christian na naman yun. Baka sabungin ako dito. Tandang pa naman. So, baliwala ang lahat ng successes na meron tayo kung bagsak ang kalusugan natin. Tama? Kaya mahalaga. Pero, mas mahalaga pa sa lahat, ang sabi ng Bible, above all else. No, verse 23, nung binasa natin, everybody read, above all else, guard your heart,
for everything you do flows from it, no? So, si King Solomon sumulat ng Proverbs. Kinilala bilang pinakamatalinong tao sa buong mundo nung panahon niya at maging siguro hanggang ngayon walang tumumba sa kanya. Siya yung taong binigyan ng opportunity ng Panginoon na humiling ng alin sa dalawa, kayamanan. He was given a chance to ask whatever he wishes, no? Either kayamanan, kapangyarihan, pagkakaloob to ng Panginoon sa kanya. Pero para sa akin, ang pinakamatalinong ginawa ni Solomon sa buong buhay niya ay hindi after na mabigyan siya ng karunungan, kundi yung paghiling niya ng tama. Nalugod si Lord doon sa hiningi niya eh. Hindi kayamanan, hindi kamatayan ng kanyang mga kaaway, kundi ang kanyang hiniling ay karunungan, sapagkat at that time, he was building a life and he knew his purpose. He knew the life that he is going to live. He was chosen, very young, kulang sa maraming bagay, hindi siya qualified as far as he was assessing himself to be assigned as king over the nation of Israel. At lalo na nakita niya na yung kanyang ama ay gumanap ng isang magiting na pangunguna, tapos susundan niya na wala sa karanasan. So he was mindful, no, of the life that he's going to build at that time. Kaya wala siyang nasa isip nung araw na yon na siya'y kinakausap ng Panginoon at tinanong. Sabi niya, anong gusto mong pagkaloob ko sa iyo? Anong gusto mong hilingin? At that time, he was in the attitude of worship. And he asked the Lord for, so naglitanya siya. Sinabi niya yung kalagayan bago niya sinabi yung kanyang kahilingan, karunungan. Bilang hari, sabi niya. Dahil dito, nakita natin, namalas natin yung kanyang karunungan. Ipinakita ito sa Biblia. Yung mga naging tanyag siya because of this, no? So, pero sa kabila ng talino at tagumpay, naranasan din ni Solomon yung maligaw ng landas. So, both extremes naranasan niya. Yung extreme ng kayamanan, kapangyarihan, katanyagan, name it, at yung extreme ng pagdurusa dahil sa pagkaligaw at maling pagpapasya. Sabi niya, nakita ko na lahat ng pwedeng makita, natikman ko na lahat ng pwedeng matikman, pero sa dulo, sabi niya, ang puso pa rin ang dapat nababantayan, sapagkat yung buong buhay at ang lahat sa iyo, kasalalay dito sa puso mo. So, bakit dapat natin siyang pakinggan, no? Bilang ginamit ng Panginoon? Because he was the wisest man who ever lived. Because he has the credibility. He has the testimony. He has the experience. By the experience of his great success and severe failure, so it was a real talk as far as Solomon is concerned. So ginamit siya ni Lord para isulat ang mga salita and the principles that we learn. At dahil dito, hindi ito salita lamang ni Solomon. I believe this is the word of God, no? And Solomon was his instrument. The heart. Puso. Sabihin mo, puso. Sa Proverbs at sa isipan ng mga Hebreyo, the heart speaks not only of emotions. The heart, as far as they are concerned in their minds, ito ay kabuuan ng isipan, damdamin, kalooban, or shall we say, yung puso ang pinaka-control center ng buhay ng isang tao. The heart. Kaya nga ginagamit yan sa figure of speech, no? The heart of the matter.
At ganito rin inilarawan sa atin ng Diyos ito sa kanyang salita. Maraming gulo at kalituhan sa buhay na na-encounter ang isang tao. Ang pinanggagalingan ay ang hindi lubos na pagkaunawa sa kahalagahan ng puso na ito sa harap ng Diyos. Kapag hindi mo nabantayan ang puso na yan, ang susunod, pwede kang mapahamak. King Solomon himself, naging biktima nito. Na-overwhelm siya ng kanyang talino, karangyaan, kapangyarihan. Totoo yan, no? Kung ikaw ay meron ng ganyang karanasan, ang tao ay yumayabang sa kanyang sarili. Nararamdaman niya na tila para na siyang Diyos sapagkat meron siyang kapangyarihan at gumagawa ng mga pagpapasya na hindi na napag-iisipan. Dahil dito, hindi niya nabantayan yung kanyang puso, kaya maganda na mapakinggan natin yung mensaheng ito dahil sa ating passage, 4 na principle kung papaano natin mababantayan ng tama ang ating puso. The message today is entitled, Above All Else, and what's next to the above all else is that guard your heart. Guard your heart. So, natin, number 1, it is important that you know the heart, the worth of your heart. Know your heart's worth. Magkano ba ang puso mo? Kapag puso ang may karamdaman, ihanda mo ang milyon-milyon mong pera. Kapag puso ang karamdaman, parang iniisip ng taong may ganun siya karamdaman sa puso, hindi na siya magtatagal. Guarding starts with valuing. So there are 2 phrases sa passage na ito na kapansin-pansin, above all else and wellspring of life. These phrases both speaks of the heart. So para natin maranasan yung kabuuan ng ating pananampalataya, matikman ang pagpapala ng Diyos, kailangan nating kilalanin ang tunay na yaman ng ating puso. Above all else, it emphasizes priority. Wellspring of life emphasizes the promise of God, all the promises of God that you can experience. So malinaw sa sinulat ni Solomon, yung pagbabantay sa puso, mas mahalaga pa kaysa anumang bagay. Kaya nga, above all else. Mas mahalaga pa yan sa pagbabantay mo ng iyong kayamanan. So gaano kahalaga ang puso? Tingnan natin sa ilang mga passages in the Bible. How the Bible puts emphasis and value, how important it is. In Mark chapter 12, verse 30, sabi doon, if you can read with me, please do it. Love the Lord with all your heart, soul, and mind, and strength. 12:34 ng Luke, sabi dito, for where your treasure is, there your heart will be also. Ephesians 1:18, I pray that the eyes of your heart may be enlightened. And one of the famous verse in the Bible, na ito ay paboritong verse mo, trust in the Lord with all your heart. And David's version of protecting his heart, sabi niya, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Yun ang kasunod nun, no? And in Samuel 16 verse 7, here we realize that when the Lord looks at you, he is not interested in your nose. He's not interested in your eyebrows and in your eyelashes. Sabi dito, the Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Kapag na-appreciate natin yung worth ng ating puso, ito ang magbibigay daan para maranasan natin ang tunay na buhay. The scripture says, ang puso ay pwedeng maging mag-grieve. It can be troubled, broken, divided, but
it can also be joyful. The heart is the very core of our life. At ito ang naglalarawan kung sino ka at ano ang buo mong pagkatao. Pati mga sinasabi mo, sabi out of the abundance of the heart, no? So naglalarawan ito, nagpapakita ito ng iyong buong pagkatao. So alamin kung gaano kahalaga ang iyong puso. Kung mahalaga sa Diyos ang puso mo, dapat mahalaga din to sa iyo. The way you treat your heart shows how much you know the worth of your heart. And guarding starts with value. Pahalagahan, no, ang puso. Number 2, prioritize protecting your heart. What you value, you protect. If you value your marriage, you protect your marriage. If you value your wealth, you protect your wealth. What you value, you protect. Hindi mo mababantayan ng tama ang hindi mo pinapahalagahan. So ito ang ikalawang magandang gawin o malaman matapos natin mahalaman kung gaano kahalaga ang ating puso, to make it our priority is to bantayan ito. Malinaw to sa Bible. Yung mga binasa natin sa scriptures kanina, ilan lang yan, no? Kung paano pinoprotektahan ang puso. Punta natin ang ating puso, yung pusong laman. Sa iba-ibang bansa, may kani-kanyang health diet. Hindi mo po pwedeng sabihin doon sa mga nakatira sa puro yelo yung bansa nila na kumain ng gulay. So, iba-iba yung diet. Ang galing ni Lord, no? Walang isang diet, no? Kasi iba-iba bansa, iba-iba yung iba-iba yung pagkain pero pwede maging malusog. Sa Japan halimbawa, ang diet nila low in fat. Maraming isda, gulay, rice-based meals. So dahil dito, kokonti yung nagkakaroon ng heart problem sa kanila, sakit sa puso. Sa France, high fat naman sila, high fat diet, cheese, butter, pastries, pero mababa pa rin ang heart disease ng yung rate sa kanila. Isa sa mga dahilan ng mga experts, sabi nila, yung tinatawag na French paradox. Mahilig sila sa red wine, may antioxidants, at kumakain sila in moderation, no, hindi balaw-baw sa plato na parang mamamatay ka na bukas nung kumain. Sa Italy, ang diet naman nila ay Mediterranean. Olive oil, red wine, pasta, gulay, prutas, seafood. Ayon sa studies, maganda rin ito sa puso. Sa Pilipinas, Jollibee. Yung balat ng Jollibee. So, sa usapin ng puso, dapat alam mo kung ano yung diet na kailangan mo para mapanatiling malusog ito. Hindi na yung literal na puso, no? Kundi yung ating puso. Narito yung spiritual diet na tinuturo sa atin, basic Christian disciplines. Dapat priority natin ito. Worship. Yung ating time with God. Not only every Sunday, which is very important, time with God and with God's people, kundi yung ating daily time with God. Word. Yung pagbabasa natin ng salita ng Diyos araw-araw. Bakit kailangan gawin? Sabi ng Bible. Sabi ng Bible, let not this book of the law depart from your mouth, meditate on it day and night so that you may be able to do everything written on it. Then you will be prosperous and successful. Prayer. Sa taong ito ay turuan tayo ng Panginoon na ma-appreciate yung kahalagahan ng pananalangin, pagtitiwala sa Diyos, and of course, application
ng ating mga natututunan. Para kumpleto, no? Hindi puro pasok, dapat may labas. Parang pagkain, di ba? Kain ka ng kain, walang lumalabas, problema yan. Yun nga lang, every 3 days ka naglalabas, problema na yan eh. Lalo na pag every week lang. No? Pero dito, araw-araw. May iba nga, twice a day pa eh. Nakakainggit, no? Madaling matunaw yung kinakain nila. Ako, laging praise God pag nakakaisa sa isang araw. Pero I see to it na merong isa sa isang araw. No? So, dapat may application yung lahat ng ating ginagawa. Kasi kapag yung kinain mo puro masustansya, nagbibigay ng energy, no, pero hindi ka naman kumikilos, ano mangyayari? Ano mangyayari? Tataas ang sugar mo. Di ba dapat may tamang application? So itong apat na ito, Christian discipline. Basic, kailangan, importante, pero ang tanong, how are we with these basic disciplines? Tama lahat yan. Hindi ka po pwede maging follower ni Lord pag wala yan. At ito ang pundasyon ng mabisang pag-aalaga ng ating puso. Hindi yung napakagandang turo na naririnig natin kung kani-kanino. Kahit anong gaganda ng mga turo na naririnig mo, pag wala kang daily practice, daily discipline ng salita ng Diyos personally, you and God, no, yayabang ka lang dahil marami kang alam. Pero hindi tamang diet ng puso. Hindi malusog na diet ito ng puso. So kapag naging priority natin ang tamang pag-protect sa puso, itatama din ito yung pananaw natin sa buhay. Aayusin ito. Does God want us to be happy? Does God want you to be happy? Tama naman to. Hindi naman sadista si Lord. But it does not support na gumawa tayo ng mali para lang tayo maging masaya. So itong simpleng bagay na ito, itatama ng Panginoon yan. God wants me to be happy, but sabi ni Paul, hindi lahat ng inaakala kong makakabuti ay nakakabuti. Kailangan na gawin kong alipin ang aking sarili. Kailangang disiplinahin ko ang aking sarili. Kapag nababantayan ng tama ang puso, hindi tayo nagiging selfish. Hindi tayo nagiging selfish sa pagpursue ng ating happiness. Kung ikaw ay may asawa, pag feeling mo parang hindi ka masaya sa asawa mo, hindi ka hahanap ng iba kasi tama puso mo. Hindi naman kahit laging tama puso natin, lagi tayong masaya sa asawa natin. Minsan, alam mo, may emosyon tayo eh. Minsan, gusto mo, ayaw mo siyang makita, ayaw mo siyang kausap. Pero hindi ka gagawa ng hakbang na mali dahil lamang sa hindi ka masaya. Ang gagawin mo yung tama. Gagawa ka ng paraan para maging masaya kayo. So, yung pagbabantay ng puso, higit lang to sa pag-iwas sa masama. Ito ay pagpapakain ng tama sa ating kaluluwa. Kapag malakas ang puso, matibay laban sa tukso. So, gaya ng sinabi ng Proverbs, hindi lang ito tungkol sa pag-iwas, kundi pagpurso ng wisdom, grace, discipline, and light. Number 3. Above all else, how do I protect my heart? How do I watch over my heart? How do I guard my heart? Remove what corrupts your heart. So, mahalaga pala ang puso ko. Kailangan ko palang i-prioritize ito. The next thing you do, huwag mong ipagwalang bahala na alamin ano ba yung mga laman ng aking puso. Baka may mga toxic things ang puso natin. The command, guard your heart. Dinitalye dito sa verse 24 to 26. Sabi dito, Tagalog,
Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay. Watch your mouth. Ilayo mo sa mga labi sa kasinungalingan. Palaging sa hinaharap dapat ang pukol ng iyong tanaw. Ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Verse 26. Siyasatin mong mabuti ang landas na dalakaran. Sa gayon, ang lakad mo ay laging matiwasay. This is what Hebrews says, 12:1 and 2. Sabi niya, dahil napapaligiran tayo ng pakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at kasalanan na kumakapit sa atin. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula pa sa simula hanggang sa katapusan. So, may mga bagay talagang dapat alisin sa ating buhay para maging smooth ang ating pagtakbo. We run in the race of faith. Pero nais kong ipaunawa yung highlight. Ang tamang pagtingin at ang dapat na focus natin, hindi muna doon sa pagtanggal o pag-iwas sa mga kasalanan, sa mga unnecessaries, kundi ang focus ng paningin dapat natin, sabi ng Bible, kay Jesus. At sa takbuhing nasa harapan mo. Unless the Lord builds, if you believe that, titingin ka sa Diyos at ipagkakatiwala mo sa Kanya ang iyong takbuhin. Hindi ito usapan ng kung ano ang bawal. Hindi ito pagiging legalistic sa ating pananaw. It has to do with our relationship with God. Kapag naging tama ang relasyon ng tao sa Diyos, ano susunod? Magiging tama ang takbo ng ating buhay. Hindi na kailangan pagbawalan. Malalaman mo na kung ano ang mga bagay na dapat at hindi mo dapat ginagawa. Alang-alang sa Kanya na nahabag, nagmahal, nagbigay ng buhay para sa iyo, alang-alang sa pag-ibig niya sa iyo, ang pinakamakapangyarihang kasangkapan ng pagbabago ay ang pag-ibig. Wala na. The most powerful weapon in the world is love. For God so loved the world. So, ang tamang motibasyon bilang Kristiyano, bilang follower ng Panginoon, that will keep our hearts from toxic elements habang tayo ay lumalakad sa pananampalataya, ay ang ating relasyon sa Diyos. May mga obvious influences like moral corruption, behaviors, evil acts, pero may mga bagay na hindi obvious. Pero minsan ay taglay-taglay natin. Like yung kakulangan ng pananampalataya, paano ba yun malalaman? Or yung unforgiving spirit. Or materialism. Pride. So, kapag hindi nalinis ang puso natin sa mga maliliit at hindi masyadong obvious na mga toxins, nagbi-build up yan in time hanggang sa magkaroon ng bara ang ating puso. Pag-usapan natin ng flood control system. Mahalaga ba sa Pilipinas ang flood control system? Kasi dalawa lang ang panahon natin eh. Isang tagtuyo, isang tagbasa. Kaya may tinatawag tayong El Nino, may tinatawag tayong La Nina. No? At kapag La Nina, maraming amount ng ulan ang bumabagsak. At dahil dito,
nagkokos ito ng baha. Kaya napaka-importante ng flood control system. Kaya binabudgetan ito ng malaki ng gobyerno. Na kahit na hindi naman kailangan lagyan ng flood control system. Tama na. Ayaw kong pag-usapan. Doon lang tayo sa flood control system. May tatlong basic na paraan para maiwasan ang pinsala ng baha sa isang komunidad. Una, yung layouting ng drainage. Dapat tama. Tama layout. No, mahalaga yung tamang layout. Layout na nakadisenyo sa malaking volume ng tubig in case na mapalaki ang volume. Hindi man agad ma-absorb, pero madaling huhupa. Dapat tama layout. Ikalawa, proper maintenance. Dapat periodically nalilinis yung daluyan ng tubig para pagdating ng biglaang ulan, hindi tataas ang mga baha sa kalsada. No? Dapat napapasok ng tao, lalo na yung malakihang volume ang dumadaan. Importante yung paglilinis, di po ba? Importante ba paglilinis? At ikatlo, ay ang pag-contribution natin ng mga mamamayan, yung pagtatapon sa tamang lagayan, no? Kahit na may tamang layout, pag hindi natin priority ang paglilinis, nagbabara kalaunan ang daluyan ng tubig. May partisipasyon. So, kapag yung tatlong ito, maayos ang layout, hindi substandard yung gawa, lalo na hindi ghost, tapos may maintenance, at ginagawa yung maintenance. Pangatlo, iniingatan yung mga dapat at hindi dapat na posibleng maging sanhi ng bara. So hindi babaha. Ganyan din po ang ating puso. Kahit gaano kaganda ang plano ng Diyos, kapag barado, hindi gagana. Ang taas pala ng pride mo. Hindi ka pala marunong magpatawad. Yung palang mga dinidesire mo, puro hindi kalooban ng Diyos. At hindi mo to pinapansin, akala mo okay lang. Kasi hindi ka naman nagkakasakit, nagkakapera ka naman, okay naman ang takbo ng buhay mo, may trabaho ka naman. Later on, you will realize, no, hindi na nakakadalo yung wellspring of life. So ano dapat gawin? Dapat nililinis yung puso. Alisin ang basura para makadaloy ng malaya ang salita ng Diyos at ang katotohanan nito sa atin. Sabi ni David sa Psalm 139 verses 23 to 24, he says, read it with me please. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Kapag seryoso mong tiningnan ito, mahirap ipag-pray ito. Kasi try me. Yung search me, sanay ka nga na tinatago. Tapos search me. Know my heart. Tapos lalo na try me, no? But he was so open. Sabi niya, see if there is any wicked way in me. Because he knows yung mga wicked ways na yon, yun ang hahadlang para hindi niya malinaw na makita kung ano yung binibuild ng Panginoon sa kanyang buhay. And lead me in the way everlasting. And lastly, fill your heart with truth. Last and final way or strategy para mabantayan ng tama ang puso, punuin ito ng katotohanan. My son, pay attention to what I say. Turn your ear to my words. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart, for they are life to those who find them, and health
into one's whole body. Mahalaga po ba ang salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos ang katotohanan. Anumang bagay na tila baga napakatotoo, pero hindi sumasang-ayon sa kalooban sa salita ng Diyos ay hindi katotohanan. Kapag nakinig tayo ng mabuti sa salita ng Diyos, may pangakong buhay at kalusugan ng Panginoon. Ganito po kahalaga yung salita ng Diyos sa atin. That's why, anong ginagawa mo sa church? Nakaupo, nakikinig. Boring. No, it's not. Gaano kahalaga na pakainin natin ang ating puso ng katotohanan? Sabi ni Lord, the truth will set you free. Kaya paulit-ulit pinapaalala ni Solomon, gaya ng isang ama sa kanyang anak, discern it, keep it close, treasure the word of God in your heart. Tayo pong lahat ay nabubuhay sa mundo na kadalasan sa ating kapaligiran ay hindi nananaig. Nangyayari, nakikita natin ang mga bagay na laban sa katotohanan. Taliwas sa tinuturo ng salita ng Diyos. Hindi nararapat. May mga bagay na tinatanggap ang mundo at kinakatigan pa ng batas ng mga gobyerno para pairalin at turuan ng mga tao na tanggapin ito. Alam nyo ang sinasabi ko. Yung kultura natin ngayon, mas pinapaboran yung tolerance kesa truth. Sa Bible, malinaw na dinefine at malinaw na kinlassify yung tama at mali. Ang tawag sa mali, evil. Pero ang maraming mga terminologies na ginagamit para pagaanin yung mga mali, yung mga hindi tama, para hindi masyadong masakit sa tenga. Kasi ayaw ng mga tao na sila ay nire-rebuke, sinasabihan na mali ang kanilang ginagawa. Kaya yung, ano tawag dito? Ano ba tawag doon sa may asawa ka na tapos ng babae ka pa? Anong tawag doon ng Bible? Adulterer ka. No. This is what we call extramarital affair. Ang pusong maibigin sa katotohanan, matatag na dinadala ito sa tagumpay. Ang pusong hindi katotohanan na naghahari, unstable sa kanyang mga pagpili. Distraction ang resulta. Marami mga bagay na alam natin. At habang alam lang natin ito, nananatili itong fact sa ating isipan. Halimbawa, alam mo ba na masustansya ang gulay at prutas? Sagot. Tanong. Alam mo na yung tanong, hindi ba? So, fact lamang yon. Hindi mo napapatunayan sa iyong sarili kapag hindi mo kinakain. So, what's the point? May mga nagsasabi, Christian sila. Why? Because they go to church. Because they sing Christian songs. At sinasabi nila, alam nila yung tinuturo sa Bible. Alam nila yung mga verses sa Bible. Pero, sa katotohanan, di naman nakikita sa kanilang pamumuhay yung tinuturo ng Bible, yung sinasabi ng salita ng Diyos. Yung pamumuhay nila taliwas sa kanilang profession. Taliwas sa kanilang ipinoprofess kung ano sila. Kaya mga tao, nako-confuse. Tapos sasabihin nila, pare-pareho lang naman yan.
So, may malaking pagkakaiba po, facts and truth. Facts provide information. Tama, di po ba? Pag marami kang alam. But truth produces transformation. Parehong kailangan. Kasi dapat yung mga facts na nasa isip mo, na ini-embrace mo, dapat ano yan, based on the Word of God. Halimbawa, si Kristo ay namatay para sa atin, siya ay nalibing, siya ay muling nabuhay, siya ay muling babalik. Ito ay katotohanan. These are facts. Nangyari ang mga bagay na ito. Pero, do you really embrace these facts? Alam natin yung facts about prayer. Ang facts about pag-share ng gospel. Pero pag di natin ito ginagawa, sige, ginawa to ni Lord, ginawa to ng mga alagad niya, ginawa ng mga nauna sa atin, pag hindi mo ito ginagawa, ang pagkaalam na to nasa isip lamang natin. Yung alam mo lang, pero wala namang itong effect. It does not transform your life. Then hindi mo matuturing na truth ito na ini-embrace ng puso mo. Nananatili lamang itong mga kaalaman. Kaya marami sa atin, maraming alam. Yung katabi mo, maraming alam yan. Dami mong alam. Hindi sapat na alam lang natin ang Bible facts. Kailangan nararanasan din natin ang transforming truth ng Word of God. So that you may be able to do everything written on it. Then, you will be prosperous in all things. So kung gusto mong makita yung real life na ebidensya ng isang katotohanan na naging totoo sa buhay ng isang tao, tingnan mo yung katabi mo, kana lumayo. Yung katabi mo pa lamang, produkto na yan ng isang transforming work of the truths of the Word of God. Sabihin mo sa katabi mo, congratulations. Hindi lang facts for information ang salita ng Diyos. Ito ay katotohanan. Sabi ng Hebrews chapter 4 verse 12, everybody read with me please. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan, buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. The Bible is not just a book which can be treated as a collection of facts. Bagaman lahat ng nangyari sa Bible napatunayan na ito ay totoo over the years in history. Kaya nga hindi madiscredit ang Bible . So pay attention to God's Word. Listen closely. Dahil ang Word of God, kapag nasa puso mo to, ito yung magbibigay ng lakas, ng gabay, at tunay na pagbabago, saysay, at layunin, at tunay na tagumpay sa ating buhay. Di ka man magkamit ng bilyon-bilyong pera, hindi yan ang tunay na sukatan ng tagumpay. Ang tunay na kasukatan ng tagumpay ay kapag yung layunin ng Diyos nung ikaw ay nilikha, ay naganap mo hanggang sa katapusan ng iyong buhay. Ito ba ang iyong nilalakaran? Kumusta ang puso mo? Why don't we allow the Lord to build this life according to His purpose why He created us? And it requires our heart. Kapag pinakapture natin sa Panginoon ang ating puso, then doon natin makikita na tayo ay lumalakad at sumusunod sa naisin ng Panginoon sa atin. Alam mo yung pagkaasawa, pagpapamilya, mga paghahanap buhay, lahat ng yan. Hindi yan ang main thing sa ating buhay, mga kapatid. Yung mga bagay na yan ay probisyon ng Panginoon para sa ating personal na kaligayahan at fulfillment sa buhay na ito. Ang mga yan ay probisyon ng Panginoon para manatili kang buhay. Manatili kang gumagana. Merong mga nakakaaliw sa iyong buhay. Pero kung dyan lang umiikot ang ating buhay,
then hindi mo na kailangan ng Diyos. Kasi kahit di ka naman kumilala sa Panginoon, marunong naman maghanap buhay ang tao eh. Marunong naman gumawa ng paraan. Kay Kristiyano, kay hindi. Kahit yung mga masasama, mas magagaling pa nga silang gumawa ng pera eh. Pero dyan lang ba talaga umiikot ang buhay? So minsan, kapag naitama yung puso natin, mababaling yung ating pagpapahalaga. Sa tamang pagpapahalaga. Yung pagpapahalagang may kaugnayan. Sa ano ba para sa Diyos ang mahalaga? Naitanong mo na ba yan sa iyong sarili? Yung bang tinuturing mong mahalaga sa buhay na ito, pag tinanong mo si Lord, ito ba yung sinasabi ng Diyos na mahalaga para sa iyo? Lumilipas ang buhay, nagkakaedad tayo, at nahahalata na yan. Lumalapad ang noo. Nagkakaroon ng natural na pagbabago ng kulay ang buhok. Hindi na smooth yung... Minsan tinitingnan ko yung... Pag nakakakita, pag mga young people, kita ko yung itong braso ko, layo, nakakahiyang itabi. Ay ko, wala na talaga. Dati, naglalangis-langis pa yan, no? Talagang banat na banat. Ngayon, di na eh. Pag naglalakad ako, kayang-kaya pa. Parang kayang-kaya ang 10 kilometro. Pero pag umaakyat, parang hindi mo kayang 1 kilometro, kalahating kilometro pa akyat kasi meron nang lumalagotok eh. May tumutunog na eh. Meron nang nararamdaman eh. So, sandali. Nadaragdagan na yung ating taon ng buhay. Nagkakaedad tayo. You are not as young as you were 1 year ago. Pero, kumusta? Ano ba yung pinupurso natin? Baka masayang lang yung buhay natin kasi maling pagpapahalaga. Hindi naman kasalanan yun eh. Hindi kasalanan yung gusto mo mangyari. Pero, why don't we ask this question? Since, sa Diyos galing ang buhay natin, siya ang lumikha sa atin, hindi ka papanganak ng wala sa kanyang kapahintulutan. Kahit pa sa taing kalabaw ka bumagsak nung kay pinanganak. Kahit pa hindi kumadron, hilot lang ang nagpaanak sa'yo. Minsan, kahit pa nga ikaw ay hindi anak ka ng hindi mag-asawa. Kahit minsan, parang unnecessary yung unplanned yung pagkaanak mo. Lahat yan, pinahintulutan ng Diyos sapagkat may plano siya sa buhay mo. Naalala mo yung maraming pagkakataon sa buhay mo na muntik ka na namatay? Meron ba kang nakaranas sa muntik na namatay? Pero nabuhay ka pa rin. So, God is so interested with you. He's so concerned with you. Ayaw niyang matapos yung buhay mo na yung nais niyang i-build dito, yung nais niyang gampanan nito, yung nais niyang tahakin nito, hindi mangyayari. It starts with your heart. Simulan natin. Bago mo pag-ukulan ng buong pansin ng puso mo, yung taong mahal mo. At yung bagay na pinakamahalaga sa'yo. At ang pinakamalaking pangarap mo sa buhay. Isettle mo muna to sa harapan ng ating Panginoon. Kung mahalaga sa Diyos ang ating buhay, ang ating puso. Kung paano niya tinuturo na pahalagahan natin ito ng ayos. Above all else, guard. Not your wealth, not your family, not your savings, not your health, but your heart. For everything you do flows from it. Mas ma-enjoy mo ng totoo ang lahat ng mga bagay na tangible na taglay mo at meron ka. Kapag first, natutunan mong ma-enjoy yung tamang kondisyon ng puso mo sa Diyos. So, wag na nating patumpik-tumpik pa. Hindi dahil nag-uumpisa yung taon. Kundi marahil
Ito yung pagkakataon na pag-isipan natin yung ating buhay. Pag-isipan natin ang ating buhay. Pag-isipan natin ano ba yung talagang pinaka-importante sa aking puso. Above all else, guard your heart. Amen. Tayo tayong lahat. We have heard of submarines. There is so-called nuclear submarine. Isa sa pinaka-advanced na technology sa mundo. Hindi maraming bansa meron ito. Kaya nito na manatili sa ilalim ng tubig hanggang 3 buwan. Pero at least after 90 days. Why? Ito ay para ma-align uli yung navigation system o yung pinaka-compass ng submarine. Kasi habang nasa ilalim ng dagat, naaapektuhan yung equipment nila ng mga magnetic forces ng lupa. Kaya kahit kompleto sila sa pagkain, tubig, fuel, hindi nila magagawa yung mission nila kapag hindi naka-align yung compass. Hindi nakatama doon sa reference point. So kailangan nilang lumutang para mapanauli yung accuracy ng compass. Ang puso natin, hindi nakikita. Nakaposisyon yan sa kaibuturan ng ating pagkatao. Kaya pwede mong ipakita na ikaw ay mukhang okay, may pera, may trabaho, mukhang successful, malusog, masaya, kontento, pero kapag hindi naka-align ang puso natin sa Diyos, hindi natin magagawa yung totoong misyon ng buhay na ito sa ating dito sa mundong ito. Ang puso ang pinaka-navigational equipment ng iyong buhay. Kaya sabi ng Bible, above all else, guard your heart. Everything that you do flows from it. Hindi lang tibok nito yung dapat nating babantayan, kundi higit sa lahat yung direksyon. Nasa tamang direksyon ba ang ating puso? So mga minamahal, mga kapatid, mga kaibigan, guests, bantayan natin ang ating puso. Kapag ginawa nito, mananatili itong naka-lock-in sa kalooban ng Diyos. Maluwag na dadaloy, yung sabi ng Bible, the wellsprings of life. So tanong, saan ba naka-align ang ating puso? Sa paglabag sa Diyos, sa ating sariling kagustuhan, o sa pagsunod sa plano at kalooban ng ating Panginoon? Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born in His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest.
So I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh. Lord, salamat po sa pagpapaalala sa bawat isa sa amin. Napakagandang pagkakataon ito na ma-assess namin yung aming buhay. Truly, kita namin yung wisdom na napaka-importante pala talaga na may panahon ang aming buhay na kami nananahimik sa iyo, nakikinig sa iyo, sapagkat ganun mo kami pinapahalagahan. Ayaw mo na kami mapahamak, ayaw mo na kami ay maligaw, ayaw mo na mga mali-mali yung paggamitan ng buhay na ito. Ayaw mo na masayang yung mga kaloob, mga galing, mga skills, yung dunong, yung mga kakayanan na pinagkaloob mo sa amin na hindi magamit sa paraan na inilaan mo para sa amin. Narito kami, Panginoon, we are in search of your purpose for our lives. At ito'y kitang-kita sa aming mga pagkatao. Meron kaming instinct to build our lives. Meron kaming instinct na gumawa ng isang pangarap, mag-build ng aming future, mag-set ng mga goals. At ito yung nakikita naming bumubuhay, nagbibigay sa amin ng dahilan para mabuhay. Pero salamat po sapagkat binigyan mo kami ng mas mataas na layunin. Mas mataas na paraan kung papaano namin pag-aaralan, ihahanda at gagamitin ang aming buhay. Alam ko na lahat ng mga karanasan namin, whether pangit o maganda, yung mga failures namin, yung mga successes namin, lahat ng aming naranasan ay bahagi ng iyong kaparaanan para unti-unti ay aming madiskubre, maunawaan ang napakagandang plano mo sa aming buhay. Does Solomon know that he will be the next king? No. Pero iyon ang plano mo sa kanya. Was he prepared? No, he was not prepared. Pero dahil natutunan niya na isalig sa iyo ang kanyang puso, nagawa niya yung plano mo sa kanyang buhay. Ganon din kami, Panginoon. Hindi masyadong maliwanag sa amin ang lahat. Pero meron palang Diyos na nagbi-build ng aming buhay. May Diyos palang nagtatayo ng aming buhay. May Diyos palang may plano ng aming buhay. And with this, Lord, the God who is so interested with our hearts, ang Diyos na hindi lang nangungumusta, kundi nagbibigay ng instruction kung papaano namin patatakbuhin ang aming buhay, ano ang ilalaman ng aming puso, at paano ka namin lubos na maririnig. Lord, pinagkakatiwala po sa iyo ang bawat isa, maging ang iyong lingkod. Sabi mo, ako lamang ang nakaalam ng aking mga panukala para sa inyo. Panukala na hindi kayo pahirapan, na hindi kayo parusahan, na hindi kayo mapahamak, kundi panukala para sa inyong ikabubuti. Salamat po na nalaman namin ang bagay na ito. Ngayon, ang dalangin namin, Panginoon, ang tanong namin, paano namin mararating, paano namin makakamit, paano namin masisiguro na ang mga panukalang ito, yun nga ang aming nilalakaran. Lord, give us a heart that knows how to discern. Habang ini-evaluate namin ang aming buhay, ang aming mga lakad, Lord, ito bang nilalakaran namin? Ito yung nais mong lakaran namin.
Bigyan mo kami ng kauhawan na lalo pang maunawaan ang kalooban mo, ang plano mo. Tulungan mo, dalhin mo kami sa iyong salita. Maging interesado kami sa iyong mga panukala at plano sa aming buhay. Yamang ikaw ang nakababatid. Ikaw lamang at wala ng iba. Nais naming isang ayon ng aming buhay sa iyo. Because unless the Lord builds this life, sayang ang aming mga pagpapagal. Unless the Lord builds the path na aming nilalakaran, nagsasayang kami ng oras, nagsasayang kami ng panahon. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming buhay, ang aming puso sa oras na ito. We trust in the Lord with all our hearts. We lean not on our own understanding. We acknowledge you in all our ways. And we pray that you direct our path. Tulungan mo kaming maging makatotohanan sa aming puso, sa aming isipan, na unti-unti malaman namin paano ba namin ikokondisyon ang pusong ito ayon sa nais mo. Sa mga ama ng tahanan, na ba yung kinalaman ng laman ng kanilang puso sa kanilang ginagampanan? Sa aming pagtatrabaho, sa eskwelahan, sa mga bagay na ginagawa namin sa araw-araw. Tulungan mo po kami na ang mga bagay na pinaghuhugutan namin ang lahat ng aming ginagawa, pinaplano, inaambisyon sa buhay, ay naka-align doon sa iyong kagustuhan at kalooban para sa amin. Kulang kami ng kaalaman, Panginoon. Panatilihin mong bukas ang aming isip at ang aming puso sa iyong mga salita, sa iyong katotohanan. Habang patuloy naming sinasaliksik, inihahanda ang aming puso, malaya kang mangusap dito sa mga kaparaanan na nais mo. Nais naming ma-experience yung wellspring of life. Yung buhay na napakataas ng antas ng satisfaction, ng fulfillment, ng kaligayahan. Sapagkat hindi lang dito sa mundong ito, kundi hanggang sa kabilang buhay. Yung may kinalaman sa iyong kalooban, may kinalaman sa iyong plano para sa amin. Pagpalain ng buong bawat isa, samahan mo kami habang patuloy mo kaming hinuhubog at patuloy mong tinitrain ang aming puso na maging masunurin sa iyong kalooban. Bless us each day of our lives, Lord. Help us to entrust to you every plan that we have. And give us an open heart to listen to your rebuke, to your teachings, to your instructions. And may we find encouragement in you alone, O God, every time we feel weak. We pray not for you to bless the things that we do, but our prayer is that may we do the things that you want us to do, because that is the way of a blessed life. Pagpalain mo po kami, samahan mo kami, at pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming buhay. Ang pag-ibig mo, Ama, ay patuloy na sumaamin bawat sandali. Ang kaligtasan, tinanggap namin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. At nais naming maranasan din ng iba ay patuloy na manatili sa aming puso at isipan. At ang pagsama ng iyong Santong Espiritu sa bawat araw ng aming buhay ay aming hinihiling. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. And everyone say, Amen. Amen. Words of Wisdom on Tithing, the story of a generous business partner illustration. One day a very wealthy man was walking on the road. Along the way he saw a beggar on the sidewalk.
The rich man looks kindly on the beggar and asked, "How did you become a beggar?" The beggar said, "Sir, I've been applying for a job for a year now but haven't found any. You look like a rich man. Sir, if you'll give me a job, I'll stop begging." The rich man smiled and said, "I want to help you, but I won't give you a job. I'll do something better. I want you to be my business partner. Let's start a business together." The beggar blinked hard. He didn't understand what the businessman was saying. "What do you mean, sir?" "I own a right." Is our business partner. Lahat ng meron tayo, income, business, trabaho, and opportunities to earn ay galing po yan sa Lord. Hindi talaga sa atin, kundi pinagkatiwala niya lang po. Kaya kapag nagbibigay tayo ng tithes and offering, hindi po yan kawalan, kundi pagbabalik lang ng part na ibinigay niya sa atin. Ipinapakita natin, Lord, we trust God with our finances kapag inuuna natin ang Lord. Siya rin ang bahala mag-provide at mag-bless sa atin. Hawakan po natin ang ating mga kaloob and let us pray. Lord, we thank you for this day. Salamat po sa opportunity na ikaw ay makuparihan namin. Inilalapit ko po ang kaloob at handog namin sa iyo. Ikaw po ang patuloy na mag-bless sa bawat isa. Patuloy mo po buksan ang puso at bigay sa'yo. Salamat po sa provisions. Ikaw po ang patuloy na maita sa araw rito. In Jesus' name, Amen. Sa gilid po ang daan at sa gilid na naman po ang balik sa kanyang maupuan. Happy giving po!